Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel at Facebook page. Meron po tayong pamamahagi sa inyo na about po sa mga Suzuki, kahit anong klase pong Suzuki na Mola, GS125, GS150 or Thunder. Paano nga ba tayo mag-convert ng CDI nang hindi nabaldag ang kicker para sa kanila? Kasi po kalimitan mga idol, nagko-convert tayo ng mga 4-pin CDI, lalo na sa ganitong motor, ay talagang ang paa nyo ay tumatalsik pag sinipa. Tapos iba pa yung takbo niya, nagpupugak-pugak. Tapos kino-convert natin sa 4-pin, binabawasan itong pinaka-pulser ng CDI. Paano nga ba ang maganda para sa Mola na compatible? Ito po yung kalimitang sinasander, pinaliliit ito para magkaigi yung 4-pin. Meron pa po tayo diyan na paraan para kung sakali po na maging compatible. Yung mga GD na CDI, compatible din po sa ating ganitong motor. Kaso nga lang po, kung GD ang kukunin nyo na CDI, replacement siya na ganito ang CDI niya. Para hindi na kayo maglagay ng diode o resistor sa inyong susian. Or dito sa accessory wire, lalagyan nyo siya ng diode para magkaigi. Pero may mga CDI po, lalo na yung mga e-power, na para sa ating compatible dito na hindi kayo maglalagay ng diode. Yung mga e-power, tapos yung mga brand na kagaya ng SK brand, wala na yung diode o resistor. Pero ano pa nga ba ang dapat na pwede dito sa ating Mola 150? Pang Supremo po ang magka-compatible nito at walang kabaldag-baldag. Ano nga ba ang gagawin natin? Tuturo ko muna sa inyo ang linya na CDI. Ito po ay SK brand na CDI ng Mola 150. Ang gagawin natin mga idol, ilalagay natin itong nasa baba, ito ay battery or accessory wire, ito. Tapos ito naman, itong nasa baba, ito ay body ground. Yan po, nakabody na po sa body. Yan, body ground po ito. Ang sunod naman, itong nasa taas mga idol, pulser or trigger na tinatawag. Itong blue ay galing sa stator. Yan, tapos yung green, ibabody ground nyo lang siya sa body. Okay na, wala na, ito ay bakante. Yan. Paano nga ba? Kung halimbawa ito ang nilagay nyo tapos original yung magneto nyo, hindi po magkakaigi. Kakailangan nyo magpa-build up ng magneto na kagaya nito. Mga idol, tingnan nyo yung ginawa ko. Ako na nag-build up nito, kaso nga lang, hindi ako marunong mag-welding pero okay naman. Tingnan nyo mga idol ha, ganito ang gagawin ninyo. Bibuild upan nyo siya ng maliit dito. Yan, sa part na yan mga idol oh. Yang ganyan lang ang pagkaka-clearance, yung isang daliri ko lang ang clearance yan oh. Dito sa parting kaliwa. Maglalagay kayo dito ng maliit para magkaigi. Yan. Okay, yan po yung aking welding machine. Yan. Top shock. Yan. Okay. Kasi po yung unang gawa ko, nagkamali ako, dito ako nagpalagay. Dito ako naglagay kaya binura ko. Dito tayo maglalagay sa part na to. Papunta dito sa kabila ano. Kaya ngayon, naituro ko sa inyo yung linya, Supremo. Kakabit ko muna tapos papakita ko sa inyo na compatible yung takbo niya. Okay mga idol? O yan na mga idol, bali paanda rin natin. Check natin yung kuryente muna. Kung may kuryente nga, baka mamaya wala. Ayan, wala nga. Hindi pala nakalagay ang ground ng pulser. Lagay muna natin dito. O yan mga idol, okay na, nakakabit na. O, checkin na natin kung meron na. Ayan na. Yun. Yun o, meron. Malakas o. Kita nyo. Bali kakabit natin. Tapos paanda rin natin o. Yun. Diba, naandar na siya o. Yun. Bali maganda po siya mag-minor mga idol o. Tapos compatible yung takbo niya o. Good. Yan, yung kuryente nyo. Okay na mga idol. Ayan po, sana po ay may natutunan na naman kayo sa mga Suzuki GS125, GS150, Thunder 125, tapos yung pong mga Mola 125, Mola 150.
pwede po gamitin ang Supremo. Mag-build up lang kayo ng konting pulser kagaya ng ginawa ko dun sa Magneto. Ayan mga bossing, maraming salamat at sana may natutunan naman kayo sa aking vlog na to sa pagko-convert po ng CDI na compatible para sa Suzuki Mola. Okay mga idol, pa-share naman para po matutunan naman ang ibang may mga Suzuki user natin. Yung mga hirap na po sa pagbili ng CDI at napakamahal ng CDI. Yan, idea po yan. Okay mga idol, maraming salamat ulit at God bless po sa inyong lahat.